Huwag na natin niyang bigyan ng bisa. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung mag-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Sa inyo pong pinakabagong, isa sa mga bagong resolusyon nyo po, no? Yung paghimok po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magsagawa ng review and at the same time pagkonsidera sa pag-demonetize ng 1,000 peso bill mula January 1 na issue 2020 hanggang September 30, 2025. Maaari niyo po bang maipaliwanag ito at para saan itong ganitong panukala? Baka maapektuhan ba ang publiko nito o yung mga kurap lang ang maapektuhan ito? Alam niyo po, ito po kasi galing sa wild imagination ko. Dahil nung minsan po ako'y nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Limpak-limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi-1,000. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi-1,000. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin tong mga pera na ito, at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan na niyan. At kasabay pa niyan, merong ginawa si Senator Rodante Marcoleta na expose. Nagsalita siya doon sa budget hearing ng Bangko Sentral. Kino-question niya. Ang sabi niya, bakit tayo nagbenta ng maraming ginto? At hindi naman daw alam kung saan ibinenta at ba't lugi tayo. So pinagduktong-duk ko na, baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. O kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng bisa. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung mag-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. At yung mga pera, lahat naman yan, ng 1,000 na yan, may serial number yan. Lahat ng pera ho, may serial number. So alam ho ng Central Bank kung ano yung mga inisyu niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Saka ginawa na ho yan ng mga bansa na nagkaroon ng problema sa korupsyon. Opo. Yan po ang nagiging solusyon nila. Ako galing lang po yan sa wild imagination. At natutuwa naman po ako at maraming sumuporta dyan sa akin at sinasabi nilang baka pwede nga natin gawin yan. Opo. At sa pagsasaliksik din natin, Senator, way back 1986, nagpatupad na rin pala ng demonetization ang gobyerno ni nooy President Cory Aquino. Sa kasagsagan nito ng di ba, napatalsik through people power ang Marcos regime at yung mga lumang banknotes na may temang bagong lipunan, yun yung na-demonetize. So hindi na rin magagamit. So meron na rin tayong history pala nito na demonetization, which is kung iisipin mo, magiging walang silbi na yung kanilang kasi hindi naman matitrace yan sa SALN, hindi rin matitrace yan sa mga bangko. Kung ikay matino, ipapapalit mo na lang, Senator. And meron din palang kapangyarihan ng Bangko Sentral na. So resolution lang to na paghimok, hindi ito panukalang batas, kundi paghimok lang, na-exercise ninyo yung kapangyarihan ninyo. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko,
maapektuhan po sila dyan. Alam naman natin yan, wag na po natin itago dahil kanya-kanya na nga pong labasan ng 1,000 yan eh. Na pag-surrender, picture, lahat na ganyan. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Kaya ako'y nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. Action na kagad. Ako yan ho, alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. Kasi kung aantayan ho natin yung investigasyon, due process and everything, naibili na ho lahat ng ginto yan. O kaya naidala na sa ibang bansa o napapalitan na ho ng ibang currency. Ngayon na ho gawin na natin. Kasi kung hindi pa ho ngayon, wala, kailan pa?